So, yon mga peace, magandang araw sa inyo. Pagpasensyahan nyo na kung masasayang ko ang ilang minuto ng buhay nyo. Charis! Ngayon ay papunta tayo sa isang event kung saan nagtitipo ng mga mabubuting nilalang. Habang nasa biyahe ako ay iniisip ko kung dapat ba ako mapabilang sa mga mabubuting nilalang na ito. Joke lang, matagal ko na talagang gustong gawin to. Ang makatulong sa kapwa, luminis ang dugo, at malaman ng blood type ko. Dito, need pa pala mag-fill out ng form bago pumila. And then after kong mag-fill out, pumila na ako. At maya-maya ay ako na nakasalang. Dito sa time na to, tinatanong na ako ng Red Cross volunteer about sa history ng family namin. Kung may sakit ba ang family or what, kung healthy ba ako or hindi. Doon lang naman siya umiikot. After ng interview, second step naman is blood typing. Dito naman malalaman kung ano ang blood type mo. Dito medyo kinakabahan ako at pinagpapawisan dahil may naririnig akong mga balita na may mga hinihimatay daw habang kinukuha na ng dugo. At dito malapit na akong tawagin. Maya tinawag na ako. Habang kinukuhaan ako ng BP ay pumapasok na sa isipan ko kung tama pa ba ang mga ginagawa ko, kung dapat bang ituloy ko pa to o dapat bang umuwi na lang ako. Pero sa huli na naig ang kagustuhan ko at ito na, tuloy-tuloy na. Then after makuha ng BP, next na ang pagkuha ng dugo. Pak! At dito kinakabahan na ako dahil nakita ko ang karayom kung gaano kalaki. At nai-imagine ko na rin kung gaano siya kasakit. Habang tinitingnan kung tatawagin na ako, ay nagpapawala ako ng kaba. Dahil ito na, dumating na ang takdang panahon para ako naman ng isa lang. Sabi sa akin mag-relax daw muna ako habang wala pa. At maya-maya tinalian na ang bicep ko at sabay sabi sa akin ni ma'am na mag-pray daw muna ako. At ayan na, nagpe-pray na ako. Charot lang. At maya-maya tinusok na ang ulo ng karayom. Sabay sabing hindi yan masakit at halata naman sa mukha ko. After kong matusukan ay nag-relax muna ako habang hinihintay kong mapuno ang bag ng dugo na galing sa akin. Malaking bagay din yung lobong binigay sa akin para mas mapabilis lumabas yung dugo at mapuno ko yung bag. Habang nagpapahinga ako, meron lang akong mga bagay na na-realize. Na sa simpleng pagdodonate natin ng dugo ay marami tayong buhay na madudugtungan. Marami tayong pangarap na matutupad pa. At last, nakatulong ka na sa kapwa mo, natulungan mo pa ang sarili mo sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo mo. After nating mag-donate ay pinagpahinga muna tayo nila mama at sir kahit sandali para makabawi ang katawan natin. Dito ay tamang pahangin muna tayo bago umuwi, bawi tayo ng lakas. Shout out sa mga nakibahagi at tumulong para maisakatuparan ng programang ito. Mabuhay kayo. At kung tatanungin nyo kung uulit ako, ang sagot ko ay yes na yes. Hanggang sa muli.